kayo, mukhang mga eng din kayo eh. Very simple lang. Tatanungin nyo kung may business permit yan. Kung wala, di tapos, bisitahin nyo. Kung magpaklay, maayo lang mo, mga sagpa mga nawang ninyo eh. Tarong mo diha. Kayo, Sir Ben, salamat. Dagkan nyo kayo, salamat. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Sir, tama po no. So nagkaroon kayo ng problema doon sa inyong in-order na multicab doon sa isang negosyo na pangalan ay yung Cebu A&A. Tama po ba? Yes, sir. Yes po. Sir, matanong ko lang, kinausap mo ba yung kumpanya? Sinabihan mo ba kung bakit wala pa? Oo po, sir. Sinabihan ko po, sir, kasi nung time na binayaran namin, tapan po namin, 150,000 ang down payment. Mong rason kung bakit wala pa rin hanggang ngayon? Nabanggit ba sa inyo? Oo, binanggit nung nakarang pag last year, sir, pinangakuan lang po kami nung Okay. pangalawa po ng punta namin. Okay. Sa una, wala. So, nung last July, last year... Sir, matanong ko lang din, no? So, October 2024, tama po ba? Na nakita nyo sa page ng Facebook? Opo. Tapos, November 2024, official yung binili. Dapat by July na makuha ninyo. Tama po ba? Yes, sir. Yes. Okay, pero hanggang ngayon, kasalukuyan ay wala pa rin. Isang taon na kayo nag-aantay. Yes, sir. Isang taon na po kaming naghintay. Wala Nag-request pa ka ba, nangyari. sir, ng refund dito sa kumpanya? Oo, sir. Gusto sana namin i-refund. Ang binayad ko na lang na, dinaw namin na 150,000. Hindi, sir. Nag-request ba kayo ng refund dun sa mismong tanggapan nila na dahil hindi na na-deliver, ibabalik na lang nila yung pera? Ano, may sinagot ba yung kumpanya? Nagawa niyo ba Wala, yan? sir. Wala. Pagtawagan namin, minsan binabahan pa kami. Minsan Alright. ayaw tumagot. Ganyan. So, ngayon, sir, lumapit po kayo dito sa aming tanggapan. Ano pong gusto niyo mangyari? Gusto ko po namin na ma-refund na lang yung pera, sir. Bawiin na lang po namin yung 150,000 na nakaon namin. Ito bang Cebu A&A Motors Trading Corporation, meron ba talaga silang permit na mag-import ng mga ganitong klaseng sasakyan? Kasi unang-una, itong malaman muna natin kasi baka naman ito, smuggle to. Kasi sinubukan nating makuha na ng pambansang sumbungan itong Cebu A&A Motors Trading Corporation. Ayon sa kanila, nung una, wala raw silang idea sa claims ni Agosto tungkol sa refund dahil bago raw ang mga staff nila. Kalokohan to eh. Tuktukin ko mga ulo. Dagdag pa nila, for refund naman daw, pera ni Agosto, hindi lang daw nailagay sa refund book nila. Kukontakin daw nila ang Agosto, ang usapan, refund. Lokohin yung lelon yung panot. Kasi una sa lahat, Card, I think we have to make sure na kausapin natin sa customs. Attorney, matanong ko lang, ito pang Cebu A&A Motors Trading Corporation, meron ba itong kaukulan na importation permit or customs permit or kung ano man yun? Nakalagay ba sa inyong system tong Cebu A&A Motors? Nung nakipag-ugnayan po ang inyong staff sa akin, sir, pinacheck po kagad natin ito sa ating Accounts Management Office. At sila po ay nag-issue ng isang sertifikasyon na ang Cebu A&A Motors Trading Corporation ay hindi po rehistradong importer sa ating opisina. Ito po ay in-issue noong July 8, 2026. At ito po ay pirmado ng ating AMO Chief. With that said, sir, is it safe to assume na ang kanilang pinapangako na pagdating ng mga multicab is falling under na wala talaga silang authority na magbenta ng mga ganong klaseng vehicles? I-ano ko muna, sir, no? Medyo ibang sombrero po muna ang susutin ko. Bilang abogado po, Yes. yan po ay babagsak sa misrepresentation. No? Estafa po yan kapag ikaw ay nagpapalabas na meron kang kapangyarihan na magpadala ng ganyan mga kagamitan dito sa ating bansa. Samantalang wala ka namang kaukulang papeles. No? Marami po kayong kailangan na permit yan, hindi lang po sa BOC. No? Lalo na pagdating sa motor vehicle, kailangan din po meron kayong import clearance sa BIR at meron din po kayong CEI, no? Kung tawagin. Ito naman po ay ini-issue ng DTI, no? So yan po ang kanilang mga dapat na merong papel. At kung wala po yan, at kung sila ay nagpapakilala at nag-misrepresent as importers, no? Yan, papasok po yan sa revised penal code po natin under estafa po. Ayun. Okay. Ngayon, sir, ano pong magagawa ng ating Bureau of Customs given na meron pong unregistered na umani nagpapakilala na nag-i-import ng sasakyan? Posible ba itong ma-inspect, matignan, or is there anything na magagawa ng ating Bureau of Customs, sir?
Yes, Sir Carlo. Of course, we were hoping sana na accredited importer ito para mas madali po nating ma-issue ng show cause order. Pero ganung hindi po siya registered importer, meron pa rin po mga kapangyarihan ng ating Commissioner of Customs na pwede po nating gawin. Kung papayagan niyo po ako, wag ko na lang po sana siguro itong babanggitin, pero may mga detalye po akong hihingin sa inyo mga staff upang magawa po natin ang operasyong ito. Baka po kasi matelegraph po natin at magawa nila ng paraan. Yes. Pero ang sagot po sa tanong ninyo, meron po tayo mga pwedeng gawing remedyo. Alright. Attorney, good morning sa iyo, Attorney. Good morning, Sir Ben. Attorney, simple lang aking sasabihin. Baka, kung gagawin yung inspection dito, Attorney, baka makikita po natin, baka nagkalat na yung mga multicab na pinapangako po nila na parang may order na sila advance na alam naman natin yung mga import to. So, could it be possible na baka bagsakan sila ng mga smuggled na mga kung saan man ang galing yan, tapos nag-i-import sila, tapos wala naman silang clearance sa customs, saan ang gagaling to? Sa lot nila, baka pwede po ninyong inspectionin na agad, Attorney, to find out on each one of those vehicles. Kinakailangan natin na may permit talaga kasi kung wala, ang dami nilang nakikita, off-road, kung ano-ano, kawawa naman is with so many things na po pwede sa warehouse nila, if they're not allowed to sell mga import, saan ang gagaling to? There's only one thing na inisip po namin na madaling sabihin, hindi ito pumayag na parang pinalusot to or lumusot to kung saan man ang galing to sa ibang hindi natin alam. Yun lang pong gusto namin, Attorney, sa ipadala. Tama yan, Sir Ben. No? Total, nabanggit na rin po. No? Pero pong kapangyarihan ng ating commissioner na magkaroon ng inspection kapag po meron mga goods offered for sale at yung mga goods po ito ay imported. No? Pero banggitin na po natin, Sir Ben, no? Yung mga ganito pong segunda man, no? At lalong-lalo na po, no? Ito po yata parang galing pa pong Japan. Tandaan po natin, right-hand drive po yung mga sasakyan doon. No? So, hindi po tayo pwede magpasok ng mga sasakyang right-hand drive. So, most probably po, ito po yung tinatawag nating CKD, no? Yung completely knocked down vehicles. Sinachap-chap suy po yan, no? Para maging piyesa po siya habang pinapasok para Declare po the mag-comply sparks. sa EO 156. No? Ayun. At kapag binubuo naman po yan, Sir Ben, Sir Carl, meron pa po silang kailangang hinging certificate of roadworthiness mula naman po sa LTO. So lahat po yan, pwede po nating silipin kung kanila po nakukomplay ang mga ito. Attorney, marami po kami natutunan sa inyo. Informational, educational po sagot ninyo. Kami po ay mag-aantay na lang siguro sa inyo kung anong magagawa ninyo kasi at this point in time, kahit na mangako po sila, palusot na sila kasi lumapit na sa amin. Pero kung meron pang mga tiwangwang naka-display dyan at pagkatapos, baka nalusutan niya ating BIR, nalusutan din yung customs, lugi yung gobyerno natin dito, sir. Tama yan, Sir Ben. No? Makaka-ask po kayo, pararatingin ko po agad kay Commissioner Arian itong ating usapan at makaka-expect po kayo ng pagkilos po ng ating Bureau of Customs agad-agad po. Mabuhay po kayo, Attorney. Maraming salamat po sa inyo, ha? Salamat po sa pagkakataon, Sir. Good afternoon po. Okay. Sir, quickly lang, pwede ba mag-mediate yung DTI natin kung sakaling yung kanilang mga negosyo ay hindi naman legal at pagkatapos sinasabi ng customs, wala silang import permit, import naman to. Bawal din mag-i-import ng mga right-hand drive pagkatapos mag-mediate tayo pero illegal yung negosyo. Can DTI come right in and intervene or intercede? Yes po, sir. Pwede po. Pwede nating ipatawag yan para matulungan natin yung complainant. Paano, sir, kung pag ang customs pumasok dito dahil under the guise na posible po smuggle ng mga sinasabi nila. So, paano nyo po may enforce na para maibigay po yung kanilang down payment na wala naman pala dahil hindi makapasok kasi smuggled yun? Ano pong gagawin? Separate naman po yung gagawin ng Bureau of Customs yan. Okay. Yung nagagawin po namin, sir. Ang Okay. sa amin, ang primary objective namin is mapadala namin ng notice doon sa kanilang address, makontak namin. And then, as much possible, makuha natin yung refund para maibalik natin dyan sa ating. Sir, maraming salamat po sa inyong pagbigay ng linaw. Informational, again, educational po sinabi ninyo. For the first time, narinig ko po. So may interplay po rito yung Department of Finance, Bureau of Customs, at sa inyo po sa DTI na pwede po pala ay gawin yan. In addition na rin, siguro i-top up na rin ang BPLO, Bureau of yung Permit and Licensing Office ng City of Municipality. Sa Cebu po yan, sir. Sa Cebu. Opo, kung bakit nagnegosyo po yan na walang permit. Yun na nga po, sir. With that, sir, kami pa nagpapasalamat. Abangan nyo po, hindi pa po nagtatapos dito. Tatrabahuin po namin to, sir. Maraming salamat po sa inyo. Nakipag-ugnayan din tayo dito sa Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk ang Business Permit and Licensing Office ng City of Mandaue, Cebu. Pero tumanggi itong sumagot sa ating programa.
Ngunit ayon sa kanila, mayroong regular business permit ang Cebu A&A Motors Trading Corporation hanggang 2026. Pero hindi nila alam na mayroong pag-i-import sa ibang bansa ang nasabing kumpanya. Pinapapunta na lamang din nila si Augusto sa kanilang opisina upang makapaghain ng formal na reklamo. Ako naman, sasagutin ko kayo dyan sa Mandaue, kinig kayo, mukhang mga eng din kayo eh. Mantakin nyo, ayaw nyo makipag-usap pagkatapos makakuha kayo ng impormasyon sa amin. Sisingit pa kayo. Ano kayo? Sakay angkas? Okay? As butas ba kayo? Or as, kumbaga, tapos HOLE? Anong ibig sabihin yan? Ayaw nyo makipag-usap, and yet, may nakuha kayo, at pagkatas gusto nyong solbahin, very simple lang. Tatanungin nyo kung may business permit yan. Kung wala, di tapos, bisitahin nyo. Kung magpaklay, maayo lang mga sagpaw mga nawang ninyo yan. Tarong mo diha. Sabi ninyo, di ko mga... Balikan natin si Augusto. Sir Augusto, andiyan ka pa? Yes, sir. Nandito pa po ako, sir. Yeah. Sir, yeah. Sige, tabang mo sa imo ha. Huwat ka lang diha ha. Mana mo himuon para sa imo ha. Okay, sir. Salamat yung kayo, Sir Ben. Salamat. Dagkan yung kayo. Salamat. Sige, sige. Okay, sige. Alright, Bisaya. Nanagat ka? Di mo alam. Dili ka sabot. Kasabot. Ay sabot diha. Kini ang usob. Unya. Pambansang sumbungan. Walang katapat, walang katulad. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.